Ngayong umaga, kami pa rin ang inyong mga kasama. Ako si Weng de la Peña. Ako po si Bandy Obera. May nangyari sa Maynila, patay yung isang ex-convict matapos barilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa kanto ng Estrada Street sa Andres Bukid. Ang biktima ay nakilalang si Zacarias Marquez, 37 anyos, taga Tondo, Maynila. Siya ay kakalabas lamang ng New Bilibid Prison dahil sa kasong robbery. Sabi ng tricycle driver na nakatumangging magpakilala, nakita niya ang biktima na nakipagtalo sa 4 na kalalakihan. At laking gulat na lamang niya nang makitang nakahandusay na ito sa kalsada matapos siyang makarinig ng putok ng baril. Rumesponde naman kaagad yung barangay kagawad sa lugar, pero agad namang binawian ng buhay ang biktima dahil sa tinamong tama ng bala sa kanyang katawan. Inalam po ang motibo ng paamaslang at ang pagkakilala ng mga sospek na sangkot dyan sa naturang krimen. Ito barilan din, pero nako, sa Pasig naman inoobserbahan po sa pagamutan ng isang lalaki matapos barilin na hindi kilalang lalaki. Sa Pasig, alas 2 kanina madaling araw, ang biktima ay si Ervin de la Torre, 30 anyos, ng Ramon Magsaysay Street, Pasang, Marikina. O sa Parang, Marikina po ito. Binabaybay noon ng biktima Ortigas Avenue, sakay ng motorsiklo nang biglang sumulpot ng isang lalaki at siya'y binaril sa likuran. Mabilis tumakas ang suspect, tangay ang motorsiklo ng biktima habang nakuha sa lugar isang empty shell at isang slag na hindi pa malamang baril. Inaalam pa rin ng pulis ang pagkakakilala ng suspect at ang motibo sa nasabing pamamaril. Nung Sabado ng gabi, meron pong isang lalaki ang estudyante ang patay matapos siyang tumalon mula sa 24 na palapag ng condominium sa Vito Cruz na naman, Maynila, Sabado ng gabi. Ang biktima ay nakilalang si Jetro Pichon, 21 anyos, estudyante ng Technological Institute of the Philippines, TIP, at may kursong kinukuhang Communication Engineering. Sa investigasyon ni SPO1 Richard Escallan, nag-iikot noon ang gwardyang si Raymond Aliado nang makitang bumagsak sa swimming pool sa ikapitong palapag ng Grand Tower Condominium ang biktima matapos na ito'y tumalon. Kwento naman ng ilang kaibigan, wala silang alam na motibo sa pagtalon nitong si Pichon. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa insidente at inaalam rin kung may nangyari bang foul play o sinadya ba talaga. Baka may nagtulak ko sa kanya para bumagsak mula sa 24th floor ng condominium na yun. DZXL Bulat Palaro. Bumangon ng Barangay Ginebra mula sa isang 14-point deficit sa fourth quarter para talunin ng 3-time defending champion na Tokentec sa 2013 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum. Mga kasama, isa pong 3-point shot mula kay Japet Aguilar. Hindi lang pala ito dumadakdak Sa huling 1.1 seconds ang laban at supalpal sa jumper ni Ranidel de Ocampo ng tropang Texter sa huling pagtunog ng buzzer. Ang nagpanalo po sa Ginebra sa score 97-95. Tapos si Aguilar ng 21 points para sa Gin Kings, kasunod ng 17 na puntos ni Chris Istolas. Chris Ellis. Ayun, at 16 points naman ang naiambag ni number 1 overall pick Greg Slaughter. Samantala sa unang laban, tinapos ng Global Port ang 2-game winning streak ng Rain or Shine. Matapos kunin po yung 90-88 panalo kung saan nangunan ang tandem na Jay Washington at Sol Mercado ng Batang Pierre na kapwa may 20 points. DZXL Showbiz Balita. Milya din tugtog na yan, ha? Si Loli sa ating showbiz. Showbiz. Uy. Ano ba yan? Umisilang ka sa mundong ito. Yan ang gusto ko. Hindi pa rin hello everybody, everywhere. Hello, Loli. Hindi pa rin patatalo. Ako po si Loli. Hindi pa rin patatalo ang legendary singer na si Freddie Aguilar sa mga 8 sera, sa mga galit daw sa kanya, sa mga buwis tumali-aligid sa buhay niya, sa mga bumabatikos sa kanyang sinasabing bawal na pag-ibig, diba? Dahil sa kanyang pagmamahal sa isang minor de edad.
Sa katunayan, para sa ikamamatay ninyong lahat ng mga bumabatikos sa kanya raw, plano ng anak hitmaker na magkaroon sila agad ngayon ng sariling anak. O diba, double platinum? May hit na siyang anak, meron pa siyang anak. Mula sa mukha niyang anak na. Oh, himatay tuloy si Kwan. Kinasal si Ka Freddy sa kanyang 17 anyos na girlfriend nung nakaraang buwan lang sa pamamagitan ng isang Muslim right o left o right. Ano ba talaga? Left and right daw yan. Left and right. Oo, sa left and right ng batikos na kasal pa rin siya sa pamamagitan ng seremonyang Islam sa Maguindanao. O diba? Bukod dito, hiling din ng batang asawa. Ang sakit naman yan. Batang asawa na magkakaroon na sila ng mahigit. Gusto niya magkaroon ng mahigit isang anak. Para naman sa ikatuwa ng kanyang matandang mister. Grabe naman itong magsulat si Tere Gonzales. Masyadong personal. Nainggit ka ba, Tere? At hindi ikaw napili ni Cap Freddy? O, di ba dapat na dapat kasi ang hinahanap 16 si Tere, ilan taon na ba si Tere? Ha? 16? 16 plus. 16 plus. Sabihin na natin 18. Sige. Pasko naman Grabe naman sulat mo. O, tinan mo, batang asawa, matandang singer. Ako po ay talent lamang, kaya pinabasa ko lamang yung inihandang script ng ating mga scriptwriter. And batang asawa, matandang singer. Parang matandang politiko lang, Dolly. Oo, ay uso naman pala yun. Matandang politiko, batang kulasisi. It's me, Lollipop! Lollipop! Sabi, Loli, no? May galit ata tong si Midnight Lady. Balita now showing. Balita starring. Mali ba? May isa Mali na naman, Mario. Meron pa yun Hindi ko patras. Medyo matulas. Ito ang Balita Panghimagas. Yun, okay. Eto na siya. Batang-bata. PB. Magandang umaga mga kasama. Ikaw ba, dali lang ha. Bago mo ituloy, gusto ko lang ialay ang show na to sa ating yumaong kasama na mahal naman namin dito sa XL, kay si Ate Grace. Si Ate Grace. Siya po'y pumanaw nung kahapon, alas 2 ng madaling araw. kahapon ba? Nung Sabado. Condolence sa kanyang family. Si Ate Grace Jockson po, sa mga nakakilala sa kanya, sa mga nagmamahal po sa kanya, pumanaw na. Ano po, at medyo nakakabigla, nakakalungkot dahil nung Huwebes ay nakita pa natin siya dito. Sa mga long time na volunteer ng istasyon na naglingkod ng walang kapalit. Naglingkod ng walang hinihingi. Na kahit 5, kahit sentimo wala. walang reklamo. Walang reklamo. Marinig sa kanya negative. At naging kasama niya, syempre, naalala nyo, nung unang-una, naging kasama niya si Kuya Mar. Longest running programs po yung hinawakan niya. Mga longest running yun. Showbiz Power. Showbiz Power, good Kuya Mar. Nung nawala si Kuya Mar, inalagaan naman niya ay si Atty. Aga. Ito ang batas. Nawala si Atty. Aga. Siya naman ay sumama na. At mukhang may kailangan silang assistant doon sa langit at kinailangan siya kunin. Di ba? Pansin nyo? May show pa sila, public service din sa langit. So, to Ate Grace, salamat sa iyong naging kontribusyon. Namimiss ka namin, Ate Grace, at paalam. Namimiss ka na. Paalam. Into paradise, may the angels lead you, Ate Grace.
Okay, eto na si PB. Sorry, na-interrupt kita, PB. Kanina ko pa gusto sabihin yun. Baka makalimutan ko pa. At least, diba? Itong show na to ngayong araw para kay Ate Grace. Amen. PB! Ano nangyari, PB? Ano nangyari? Saan tayo punta ngayon? May iba naman tayo mga kasama. Ang tao talaga ay iba-iba ang mga trip sa buhay. Ay, oo, Tulad talaga, na lang sinabi mo. nitong pinangalanan ng Guinness World Record na may pinakamaraming collection ng pizza boxes Uy. na umaabot sa Pizza box? higit 500 boxes. Yan ang trip niya, pare. Oo. Ako, tissue. Talaga? Ako naman yung lalagyan ng baso. Sabon. Sasapinan ng baso. Oh, yun. Oh. Yung tawag doon, Ewan ko ba? glass ring something. Oo. Ikaw, baby, anong... Ayan, siguro mga suklay ng hotel. O Tuwalya. ano siguro yung mga paper bag. Paper bag. Ako, tissue eh. Tissue ng Ayan. Ang cute no, mga kasama. Kakaibang mga trip may logo, talaga. di ba? Pero ito kasing sa kanya, galing pa sa iba't ibang parte ng mundo. Maganda. Si Oo. Scott Wiener ay kakaiba hindi lang dahil sa kanyang pizza boxes kung hindi siya rin ay nakagawa ng world's largest pizza box. At ang laman nun ay napakain ng 70 people mga kasama. Sumulat na rin siya ng librong Viva la Pizza na kung saan kinakwento niya ang kanyang adventure sa pagkolekta ng mga pizza boxes. Kinukwento rin niya doon nung may nakita siyang isang box galing sa Netherlands, siya ay napasigaw. Okay. Oo. Dahil may mukha daw ng kanyang paboritong cartoon character. Ganon. Sino yun? Si Scott Wiener. Ito siya. Ayan. Sa Guinness na siya. Ayos no. Tayo kayo mapalagay sa Guinness collection ng tissue. Pwede, di ba? Tapos ikaw naman yung... Hindi ko nga alam ang tawag. Oo. Kulang na lang ako. Tissue ng Jollibee. Yun na lang. Punta-puntahan ko rin yan minsan. Diba? Ito siyang nakolekta ang pizza box na ang nasa harap ay mga puzzle na binuo. Okay. Ayan. Yan ang mga trip niya mga kasama. Alright. Sige. At Thank you. yan po ang mga ng Panghimagas, Candice XL, Sinwon Chongsen, Washer Phoebe, Tatak Armen. Thanks, Salamat. baby. Baby! DZXL Bulat Trapiko. Here we go. The boy is... Kung Pasko na, boy. Nakaschedule na ba tayo ng pangangarol mamaya? Rambo, labay? Why? Labas na yung tambol natin, Christmas kasamang ng West ating mga motorista dito sa kahabaan ng EDSA Kamuning patungo naman sa bahagi ng Makati. Padayan hanggang mabagal ang usad ng mga sasakyan hanggang sa makarating sa harapan ng POAA. Pagkalampas nito'y banayad pa rin ang usad ng mga sasakyan. Sa kabilang linya, patungo sa monumento, walang problema. Tuloy-tuloy, bahagyang buwabaga lamang pagdating sa kanto ng Aurora Boulevard at EDSA. Yun. So how's the weather out there, Rambo? Abay, maaliwalas na kasamang Weng. Kagabi, bigla umulan, Magandang panahon ngayon. Oo. At hindi katulad nung mga nakarang buwan na umuulan. Pero ngayon ay unti-unti nang sumisikat ang haring araw. Yan, maganda. Okay. Ang inabangan natin kada Lunes ngayon, Monday. Para kay Ate Joy. Ng alarma na nandyan ngayon, naka-sombrero. Alamang ulan dyan sa loob, Garing araw. Pabataan ng pabatayan si Joy. Pabatayan, oo. Ba't talaga nagagawa ng volunteerismo? Yan. Sumusunod kayo sa yapak ni Ate Grace, Ate Joy, Hindi lang. Gandang gawain yan. Di ba, Rambo? Ay, nawala. Akala ko nawala. Sige, andyan ka pala Siyempre, mas maganda talaga yung talagang galing sa puso ang pagtulong sa ating sabayanang Pilipino. Yan. Oo. Sa galing sa pusong MOTTO mo. Ngayon. Aking MOTTO ko or motto kasama nga Weng, handog ko kay Professor Eric Sanuan. Maganda. Laging nakikinig yan at tuwing Friday. Salamat, Prof. Prof, good morning and Merry Christmas. Malapit na. Nakikinig yan. At si Joby de Guzman, lalo na. Si Jennifer Villamor Tusok din, dyan sa Calamba, Laguna. Nakikinig din lagi yan para sa
motto natin. Ang motto para kay Edmar Estabilio, the lesson we learn from pain will always make us the strongest. Okay. Ganda yan. Malaman. Sige. Tama. Maganda yan pag tinagalogs mo para maintindihan. Para sa Tagalog, paintindihan ng ating mga kababayan, The lesson we learn ang from pain. aral daw na dulot ng pighati o sakit Bah. ay siyang makapagbibigay lagi sa atin ng lakas. Di ba, Mr. President? Wow. Ay. Nasaktan na ba ang presidente? Oo. Nasaktan na ba siya? Nasaktan na ba siya sa mga batikos ng media? Hindi, binatikos daw kayo eh. Sa media daw eh. Sige lang. Ayaw ni Learn from it. Secretary Rojas ng ganyan. Oh, learn from it na lang. May maganda ka bang alam na balita sa pamahalaan natin today? Meron ka bang good news? Good news about government today. Aha. Mahirap na yan dahil tumataas. Kumakit ang ulo ko pag tumataas ang kuryente. Ang magagawang gobyerno sa taas ng kuryente. Tapos meron pang pinadalang from Cebu na relief goods Na panis. nasa barge. Oo. Pinapalitan daw. Bulok na. Naipamigay na ata, di ba? Walang Kasi takip. walang takip. Naipamigay na. Paano naman magrereklamo pag hindi pa nila nakuha? Di ba? Oh. Talagang, So baka may mga good news pa kayo? Baka may good news ka naman, i-share mo sa amin. Sira yung elevator ng MRT? Good news ba yon? Bad news? ay bad news. Oh, yan. Ano pang good news ngayon? Tell us something about good news. Kaya nga siguro ipapakita ng gobyerno yung kanilang pagpupunyagi at pagservisyo sa publiko para meron ting good news. Oh, Eh, yun. general statement yon, yung konkreto, specific. Yung specific Bukas natin lang. simulan, paring Rambo, para hindi baka ka may good mahirapan. news. Oo. Baka mamaya may matisod kang good news. Yes. Oh, di ba? Share Balitaan natin. mo kami. Paalam na daw, Rambo. Overtime na kami rito. Mabuti pa yung Robas, may good news. Oo. Makinig ka mamaya pagtapos ko. Thank you, Rambo. Thank you kasamang Weng at Bali. Kasama mo sa kahabaan ng EDSA, Silvestre Labay, Tata, RMS. Thank you, bye. Wala kang good news. Hindi maganda ang tono ni Rambo. Walang na-pick up. Magandang balita muna. Meron ng Robas Extreme. Robas Extreme. Tamahang narinig nyo ha. Robas Extreme. Magiging extremely happy kayo ni Mrs. sa Robas Extreme. Tamang-tama pag long weekend o holidays, di ba? Mababang romantic date yan basta't may Robas Extreme. Mas malakas at mas matibay. Robas Extreme. Super astig ito. Available ho yan sa all Mercury Drugstores, Watson's, Generica, South Star, and all other leading drugstores nationwide. Atin sa inyo yan, mga kaibigan natin sa ATC Healthcare International Corporation. Your trusted life ally. Yan. No approved therapeutic claim. Robust Extreme. Kinukolekta ko, coaster ang tawag. Coaster, yun. Yung panlagay para hindi magkaroon ng glass ring. Tawag Yes. doon. Yun. Naalala ko, glass ring coaster pala. Talaga, Mga may marami talaga nalalaman si Deo. Oo, si Deo ha. Maraming coaster ka na napuntahan ha. Morning, Paikot-ikot honey. ka lang ha. Morning. Saan ba yan? Quezon City? Si Hindi gusma natin. Oo nga, hindi. Pero saan mo nakakakuha ng ganun ha? Huwag ka sa misis mo yan. Saan may coaster kang uwi? Diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatakarami ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Ito umaga ito mga kasama ng Lunes na tayo, December 9, 2013. Sama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo. El Dioceles Primo Hermano, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay, ako si Buddy Obera. Si Manang Audrey. Shortly, kami ho ay Tatak RMN. Na mga balita, subayin nyo ang nalimirang minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila sa ating bansa at saan man dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Siya, DZXL 558, ang bagong kasama mo!
That news was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food